si Christy at si Ryan. Isinumbong ni Emeline kay Jaime ang kinakasama ni Ate Christy at ngayon nga pinalayas na si Christy at si Ryan na ang kasama ni Christy hindi lang sa banyo kundi sa bahay at sa isang kwarto. So wala kayong relasyon, Ryan? Wala po. Pero naawa lang po sa kanya. Amin yan, bulgar na eh. Naawa nga lang po sa kanya. Kaya po kinupupo sa bahay namin. Awa ba yun? Inaanak mo yung panganay ko, paano naging awa yun? Dapat inisip mo, magkumpare tayo. Alam po, inisip asawa ko ko naman yan! Alam po eh. Asawa ko! Ba't Kung may inaaway utak mo ka, yan? kung may utak ka, hindi mo lalayuan mo ang asawa ko dahil alam mo na asawa ko, na ang anak ko ay inaanak Pinalayan mo. mo nga eh. Ayun ang tandaan May mo sa inisip ka kumpot ba? mo. liwanagin ko lang, ha? Andali lang, liwanagin ko lang. Ryan, gaano katotoo na sinabi ninyo sa research team namin na talagang pinlano nyo nung gabing yon na nagiinuman kayo kung papaano kayo magkikita at magkakasunod sa pagpasok sa banyo? Yung nangyari po sa banyo na yun, totoo po yun. Pinlano nyo? Nagkalabitan kayo habang umiinom pa lang na magkita tayo doon? Hindi na- Oo, hindi lang. Oo, hindi. Oo. So, ibig sabihin, sandali lang. So, kung sinasabi mo na wala kayong relasyon, Ryan, at ang gustong mangyari ni Christy ay kunin ang mga bata kay Jaime, kaya mong tanggapin? Kaya naman po. Kaya mong buhayin? Kaya. Hindi ko bibigay sa inyo yun. Ay, bakit mo bubuhayin yung mga bata? Wala naman kayong relasyon ni Christy. Ano ka? Eh, siyempre po, kukunin niya lang po. Magkakano. Pwede ba ako makitira sa inyo? Maawa ka naman sa akin. May mga anak din ako. Buhayin mo, okay lang? Masyado ka naman mabait, Ryan. Diretsa ang tanong, may relasyon ba kayo? Wala? Oo, hindi lang. Oo po, meron po. So talagang sa umpisa pa lang, ginusto mo na ito, Christy. Hindi para inisin si Jaime. Love mo si Ryan. Mahal mo ba si Ryan? Christy, mahal mo ba si Ryan? Hindi po. Ha? Hindi po. Si Ryan? Mahal mo o hindi? Hindi po. Hindi! Si Jaime, mahal mo? Hindi rin po. Ha? Hindi rin. Bakit mo nasabing hindi mo na mahal si Jaime? Kasi grabe yan siyang kung manakit eh. Hindi kita sinaktan. Nagawa ko lang sa'yo nung nahuli Hindi! kayo. Hindi mo ako Napakabait kong sinaktan! asawa. Tandaan mo yan. Wala ka ba? Napakabait kong asawa. Kuya Jaime, narinig mo ang sabi ni Christy kanina. Hindi niya mahal si Ryan. Pero ang tanong ko, mahal mo pa ba si Christy? Mahal ko po ang asawa ko para sa anak ko lang. Ang tanong ko, mahal mo ba? Hindi yung kung ano ang para sa mga anak mo. Para sa sarili mo, Kuya Jaime. Kasi lahat tayo nagkakamali. Pero sa bawat pagkakamali, maari tayong magbigay ng pangalawang pagkakataon. Dahil wala ni isa sa atin ang perpekto. Ang tanong ko, uulitin ko, mahal mo pa rin ba si Ate Christy? Para sa'yo, sa sarili mo, hindi para sa mga anak mo. Para sa akin, mahal ko pa po asawa ko. Kasi maganda po ang pagsamahan namin. Siya lang ang sumira. Ang ganda ng pakisama ko sa'yo. Ikaw lang ang sumira. Alam mo, ang daming nasira. Yung magbabarkada natin, mga anak mo, pamilya natin. Hindi mo ba inisip yon? At sa oras nga po na ito, tatawagin ko na ang ating trio tagapayo para mas maliwanagan po si Kuya Jaime at si Christy. Hangad namin na sana nga po magkaayos sila at magkabalikan pa at mas maunawaan ni Kuya Ryan na dapat na siyang lumayo at bigyan ng isa pang pagkakataon si Christy at Jaime na magsama muli. Bilang
kaibigan, meron kang responsibilidad na sabihin sa kanya yung mali niya. Meron kang responsibilidad na sabihin mo rin yung tama. Kung gusto mong mabuo, dapat talagang gano'n. Sa nagnanais magkapagpunyagi na magtagumpay, may sinasakripisyo. Oo. Sakripisyo natin yung parang tanay. Sige, mga prinsipyo ang mga lalaki. Pero kaya. Kaming lahat ay natutuwa at kinikilig dahil nga sa counseling pa lang nakita namin mukhang nagkapalitan na ng silya at mukhang together again na attorney si Christy at si Jaime. At tayo naman ay masaya para sa kanila. Tama po yan, Tiangami. At talagang, walang makadadaig sa dalisay na pag-ibig. Jaime at saka Christy. Ano mang problemang dumating sa inyong buhay, kung nandun ang wagas na pag-ibig sa isa't isa, dadaigin nyo yan. Ang 8 taon ninyong pagsasama, bagaman wala pang basbas ng kasal, abay kinikilala na rin na ito ay dapat irespeto ng sinuman at lalong higit sa inyong kalagayan. At yon ang na-explica ko rin kay Ryan. Sabi ko sa kanya, Tiangami, huwag mong pahintulutan na tuluyang mawasak ang pagsasama ng dalawang ito. Lumayo ka at kinakailangan ay ihinto mo na kung ano man ang naging relasyon mo, kung meron man, ihinto na yan, tapusin na yan, alang-alang sa dalawang ito at humingi ka ng tawad sapagkat nasaktan mo ang damdamin ng iyong kumpare. At mukhang handa naman si Ryan dyan, Tiangami. Marami pong salamat, Attorney Acosta. Dr. Camille, isa sa magandang nakita natin sa kwento ng buhay ng ating mga bisita ngayong hapong ito ay yung pagpapahalaga doon sa iniisip natin kung ano dapat ang pwedeng maging resulta ng ating mga ginagawa. Totoo yun, Tiang. Kasi alam niyo kung tayo ay nag-iisip, bagamat sasabihin natin na ang pinapaandar natin kumisan ay ating puso, pero pag pinapaandar natin ang ating mga isip, malalaman niyo na tama ang inyong ginagawa. Kaya nung tinanong nga namin sila kanina, no, Tiang, sabi ko, nung sinabi nga ni attorney, bakit ano ba ang nagbabind sa kanila at sasabihin nyo na gusto nyo pa rin ng isa't isa? Tiang, silang dalawa, first love. Parehas silang mag-first love. Kaya lang alam nyo kung anong nakalimutan nyo. Bilang kayo'y merong relasyon na kinakasama nyo ang isa't isa, nakalimutan nyo maging magkaibigan. Kasi kahit man walang basbas ng kasal, pag kayong kinakasama ay nagtuturing ang magkaibigan, mas lalabas pa yung sinasabi natin in good times, in bad times. Mas mag-iisip kayo na magtutulungan kayo, makikita nyo yung hindi maganda sa isa't isa, makikita nyo yung maganda. At the same time, yun ang tunay na magpapaandar ng sabihin natin mas magiging stronger ang inyong pagiging magkaibigan. Salamat po, Dr. Camille. Father Sunny, madalas nating naririnig yung mga katagang unconditional love. Kailangan nagbibigay ka ng unconditional love. Ano po ba ang ibig sabihin noon at paano ba yun dapat ibigay sa isang tao? Dahil po, pag sinasabi mong unconditional love, ay wala pong mga kondisyon, wala pong mga sinasabi mong dapat ito gawin sa ating pagmamahalan. Dahil po, ang tunay ng pagmamahal ay lumalabas na lang. Ang damdamin, kahit nagkikindatan lang kayo, okay na yun, alam mo na kung anong mangyayari, di ba? Yan ang tunay na unconditional love dahil po hindi mo iniisip ang sarili mo, ang iniisip mo ay ang kapakanan ng minamahal mo. At ikaw naman, Emilyn, ang tunay na kaibigan kahit na ang katotohanan ay magbigay ng sakit sa iyong kaibigan, ay haharapin mo, gagawin mo. Truth hurts, pero kailangan mo ilahad ang katotohanan at siya mismo ang hinarap mo upang kayong dalawa ang haharap kay Jaime at hihingi ng tawad kung ano man ang pagpapaliwanag nyo. Iyan ang tunay na magkaibigan. Unconditional love diyan. Kaya po natutuwa ko, matutuwa siguro ang mga anak nyo na ngayon, sabi mo nga, Tiangami, together again. Sana naman mauwi sa basbas ng kasal ito upang malayo kayo sa tukso. Salamat po. Maraming salamat sa ating trio tagapayo for being such a blessing muli
sa ating mga bisita. Ibig sabihin ba ng pag-upo mo dyan, Kuya Jaime, ay nagbalikan na kayo? So, ibig sabihin